Good afternoon, it's a Saturday, Sports Corner PH is here sa Obstacle Central dito sa Mandaluyong City. And with me right now is the prime movers behind Spartan Race Philippines na sa Marso ay muling magbabalik para sa kanilang unang event sa Bataan, plus several events are lined up for them for this year. So with me right now is Sir Mike, ang General Manager ng Spartan, and of course si Miss Mika, ang Race Director. Magandang hapon at kapatid niyo po kayo. Magandang hapon sa lahat at see you in the race course. And of course, syempre, Mika, Magandang hapon. Dapat makita ko kayo sa lahat ng mga karera this year. Okay, so Sir Mike, can you tell us more about unahin natin yung sa ating 2024 ng Spartan Race Philippines at siguro assessment and impact nito sa ating Spartan community, especially sa obstacle sports. Ito nagdaang 2024 season. So napakaganda ng 2024 season sa Spartan Race at sa OCR community. Ang daming medals na nakuha ng mga atleta natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Na mayagpag ang maraming age group athletes at elite athletes, hindi lang sa age group category but also sa mga categories ng Paralympics and also sa elite category. So ang dami nating panalo sa mga yun. And especially sa international kasi namamayagpag po yung ating mga members ng ating team. For example, sina Jeffrey Ino, si Sandy Menchi Abaan, sila Midutang aka Siana Sweet, Dokyao, Mel Campos, and can I say it, sumalangit nawa, he's in heaven right now, Mervin Guarte. By the way, could you share us more about sa inyong experiences with Sir Mervin muna? Kasi the last time he competes for the country is actually winning the gold in the Spartan race last November before his untimely death last month. Nakakalungkot man lang na maalam sa atin si Mervin, pero unti-unti nang gumagaling ang ating mga sugat nga with what is happening kay Mervin. Ano yung pinaka-memorable experience nyo na kasama nyo si Mervin? Ako, napakasakit talaga. Napakasakit kasi nung beginning ng 2024, nagpaalam siya sa akin na magkaka-operation siya. Kaya hindi siya masyadong nakaka-race. Pero sabi niya sa akin, hahabol siya. Nakahabol talaga siya. Nag-champion siya dun sa APAC Championship sa Fiji. Tapos nung natapos yung World Championship sa Abu Dhabi, ang huling sabi niya sa akin, babawi siya sa 2025. Yun lang talagang nakakalungkot na yun yung huling napag-usapan namin. Tapos ang sabi pa niya, magpapatraining siya para mas maraming maengganyong sumali sa Spartan Race. Pero hindi na natuloy dahil nga sa nangyari. Nakakalungkot kasi ang dami naming plano, ang dami niya pang pwedeng magawa. Pero hindi na ituloy dahil sa masamang pangyayari niya. What about si Mika? Could you share to us yung mga experiences nyo nung nabubuhay pa si Mervin and naglalaro sa mga Spartan races? Yun nga po sabi ni Mark, nakakalungkot po yung nangyari. And apektado po kami, not only sa Spartan, but yung buong community na mga kilala niya, sa national team, sa Air Force, yung pamilya niya po, yung sa bayan nila sa Calapan. And yung memorable po sa kanya is that pag natatapos siya ng race, palaging di ko na-expect na ang bilis niya matapos. Palaging pinapahirapan yung race, tapos ang dali-dali lang sa kanya, yung in his words, basic lang yung race. So, ang napaka-humble niya po palagi before, palagi siya nag-hype, palagi siya nag-thank you after niya matapos, and mamimiss pa namin siya talaga. And we're gonna miss him so much dahil si Mervin, ang daming mga sabihin natin experiences competing in the national level, international level, sa iba't ibang mga OCR competitions, most especially nga sa Spartan. Kaya napakalaking kawalan nito sa buong obstacle sports community. Anyway, so ang Spartan Race Philippines ay magdaraos po ng mga iba't ibang mga events during the 2025 season, especially nagbabalik nga itong Philippine National Series na matagal ito nawala during the pandemic, pero nakabalik ito. Could you share to us yung ating mga abangang events natin for Spartan this 2025? Especially ang unang event ninyo is happening this coming March dyan sa May Bataan, dun sa KDR Adventure Park po.
This year nagbabalik ang Philippine National Series ng Spartan. May 3 leg ito. First leg sa Orani, Bataan sa KD-RAC or KDR Adventure Camp. Ang second leg naman po ay sa Philinvest MCC sa Tarlac. At ang third leg namin ay sa New Valley sa May Laguna. Ayan. Doon na rin ang finale namin. Other than that, meron din kaming mga trail competition and kids competition. And lastly, yung finale event namin for this year, we have our Asia Pacific Championship. Maraming mga manlalaro ng Spartan Race, hindi lamang from the Philippines but from the Asia Pacific region ang pupunta dito para talagang lumaban para sa championship. Nakakatuwa naman, mas marami pala kayong mga bagong venues ang nalatag, especially aside nga dito sa mga the usual venues na idinaos sa Spartan. And Madam, compared to the 2024 races, can we expect a bigger number of participants dito sa mga nabanggit na races, especially yung National Series na mag-uumpisa nga sa March sa Bataan, then June we have another one in Tarlac, and August in Laguna. Ina-expect nyo ba na mas marami ba mga participants at ano ba mga pakulo dito? Lalo na it's basically dumarami mga age categories niya dito sa competition. Yes, expect po namin mas marami po yung sasali. Lalo na yung National Series, it will bring more people in. Lalo na yung mga gusto mag-abroad eventually for yung mga regional championship and yung world championship now. So yung requirement doon is sumali po sila sa either a national series and then into a regional series and then qualify for yung worlds. Marami din kaming nakikita na in their running era. So, hopefully, yung susunod ng running era is yung obstacle sports era naman nila. And then, sana makita namin sila dito sa Spartan. And basically, this is also a tryout na rin para dito sa mga regional series. Kasi natatandaan ko, nag-compete rin yung iba't ibang mga Spartan racers dyan sa Southeast Asian countries. Last time sa PG, nagko-compete. So, basically, ito yung sisilbig selection process na rin para makapag-hanap tayo ng mga ipapadala doon sa mga nabanggit na mga competitions na yun. Yes po. On the international scale, ano ba ang maaasahan natin? Yun po yung challenge din po sa amin. No? As a world-class brand, we are challenged to make it into a world-class event for everyone. Not just for people in the Philippines, but for everyone visiting. Yung gusto po namin is mas maganda yung experience nila in the race course, outside the race course, and during their visit here sa Philippines. Okay, Sir Mark, bukod pa rito sa National Series, we have also some different races including yung Spartan Trail, Spartan Kids, Spartan Asia Pacific Championship. Dito yung host ng Dito Pilipinas. tayo mag-host ng Asia Pacific Championship. So, ang kaibahan niya, mas marami nga mga nagkaka-interest nga dito sa trail o di kaya sa kids. The last time, nagkaroon din kayo ng mga atletang, mga batang atleta na Tama lumahok yan. dyan sa China dito sa competition. So, ano naman ang i-expect dito sa iba pang mga races natin na para ito sa lahat, ay sabihin natin diverse culture, ika nga sa sports. Kitang-kita naman sa ambassadors pa lang namin, very diverse talaga yung ang mga sumasali sa Spartan Race. Everyone is welcome. Dahil bukod pa rito, meron ditong elite, meron ditong PWD, That's right. meron dito mga kabataan, meron bang iba na nasa malalayong lugar na hindi pala based sa Metro Manila pero Tama yun. kasama pala dun sa brand ambassadors na dito sa competition tuloy. Tama yun. Meron kaming mga members from different societies talaga, not just here in Metro Manila, but on the farthest Luzon, Visayas, Mindanao. We have members of from the LGBT community, from the PWD community. So, lahat kompleto kami. Kasi ang Spartan Race welcomes everyone, and everyone is has the capability to join the race. Ayan. And we're looking forward with that all the races niya na naka-line up dito. By the way, is it supported ba ng ating NSA natin, yung POSF? Yes, oo. Ang Spartan Race ay partnered with POSF, ang Pilipinas Obstacle Sports Federation. Headed which by is ang Attorney Alagra na under naman ng PSC and POC. Siyempre naman, of course, ang ating kaibigan natin sa Attorney Agra na
So, supported niya sa iba't ibang mga races na katulad nito. What about naman sa mga perks natin? Kasi nabanggit natin kanina, dahil natanong ito sa International Women's Day, makakaroon kayo ng mga parang special perks sa ating mga kababaihan po natin on this special race natin. So marami kaming mga pakulo ngayong taon na to. So aside from the medals and shirts na makukuha ng mga finishers, sa lahat ng mga finishers for the March 8 race, may makuha silang special pin na pambabae or women's pin. Tapos for the ultra naman, pag natapos nila, may extra mile silang makukuha, extra mile pin. And then meron din kaming inaayos ngayon na pag natapos nila lahat ng race, meron silang special na medal mula sa What about, meron ata kayong night sprint na pagkakaabangan natin? Kasi usually, sa araw naman ang ginagawa yung mga races. Kaso nga lang, minsan napoproblema tayo sa init na panahon. Kasi usually, March to May, medyo mataas yung temperatura natin. So, I'm happy to know na meron kayong night sprint races na sisimulan nga doon sa KD Rock Leg this coming March. Tell us more about it. Yeah, so first time sa Philippines na magkaroon ng night sprint, meaning the sprint will be held at night. Syempre safety first, we will be requiring my mandatory gear, which is only headlamp or head torch for our racers, no? Just for their safety. Baka syempre during the day kitang-kita mo pero at night iba na, madilim po dun sa loob ng KD Rock, hindi lahat ng lugar may ilaw, so para sa safety natin, headlamp. Parang nakakaiba naman, iba yung challenge pag gabi pa tumatakbo. And lastly, Sir Mark, yung sa registration nga pala, is it open for all ages, for all genders, for all siguro natin diverse backgrounds itong competition, and ginagawa naman ito online and on-site. So, saan natin pwede makikita yung registration? Everyone can register at ph.spartan.com or www.spartanrace.ph. Ayan. Tapos, ang mga age category namin for kids, it's 4 to 14 years old. For the regular OCR or Spartan Race and Spartan Trail, it's 14 years old and above. Wala kaming limit, kahit meron kaming participants na 90 years old, 70, 80, they are okay to join. Everyone's welcome to join. We have 3 categories: open category, pwedeng magtulungan, and we have the competitive category, which is divided into the age group at sa elite category. Okay, so as we end this interview, ano siguro magiging accomplishments natin ng ating Spartan Race to further maximize itong ating pagtutulungan, camaraderie, yung spirit of sportsmanship, and siguro shoutouts lang as we end this interview. Yeah, so bilang dating racer din, alam ko po yung experience ng mga participants natin na kung ano yung hinahanap nila para bumalik sila sa Spartan Race. So, para sa akin, it's community. You find your tribe, you find your people with the same likes, same interests, and sama-sama kayo mag-race or sama-sama kayo mag-training, pareho yung goals nyo, and dun yung makikita kung gaano kalakas yung mga relationship nyo with your friends, with your partners, with your family, and all that. No? So, we're hoping to see everyone there. Invitation sa ating mga viewers natin na mag-follow us sa Sports Spot. So, first race is in a little over 1 month. March 8 to 9. March 8 to 9. Yun. So, kung gusto nyo nang magsimula sa Spartan Race, ito yung oportunidad nyo magsimula. So, I'll see you there. See you at the race course. See you at the race course. Awu! Aru. Siyempre. Okay, so Mark, invitation on behalf of Spartan Race Philippines. Pasalamatan mo. Okay, salamat sa lahat. Salamat sa pag-interview and Sa Sports Corner. Sa Sports Corner at sa PDV4. Maraming salamat at sana makita namin kayo sa race course Aru. Siyempre, and thank you so much to the both of you. And kahit malayo itong mga lugar ninyo, para baka pwede nyo bigyan ng konting updates na dito sa mga competition. And we look forward for a great turnout, for sabihin natin, successful competition. Sana wala man lang damay na, at wala masaktan dito. Pero hoping for the best, and we look forward to
catch up with you again pag meron kayong mga latest developments sa sports dito. God bless! Maraming salamat po.